Welcome back mga barangay dito po sa ating PSTV 5 Plus, PSTV Plus podcast channel. Magandang gabi po sa inyo mula sa Aotearoa, New Zealand. Magandang hapon po dyan sa Inang Bayan, Pilipinas. Sa mga sandaling ito ay makakapanayan po natin ang dati na nating suki. No? Dati na natin po siyang nakakausap. At siya po ang Department Chair ng Language and Literature, Department of Language and Literature sa Far Eastern University, kung saan ako po ay gumraduate. At kung ako ay nag-aaral pa, so malamang siya ay aking boss. Kasi under ako, AB Literature ako. So ang ating panauhin po, siya ang founder ng Pasado, ang pampelikulang samahan ng mga dalubguro. Isang graduate po ng De La Salle University, si Dr. Manny Gonzalez. Sir, good evening po. Good evening sa inyong lahat dyan sa New Zealand. Kumusta po kayo, Doc? Ito, mabuti naman. Sa ngayon ay continue pa rin yung pagtuturo, no, sa FEU, at naggumagabay pa rin sa mga guro, no, at sa programa ng aking departamento sa literatura at sa wika. Mm-hmm. At belated happy birthday pula, Doc, ano? Kasi nakita ko sa post a few weeks ago. Last week ba yun? Last month pa yun. Last month ba? Kasi parang mahaba yung celebration eh. Sa buwan. Sa buwan. It was a milestone, malamang Dr. Manny. Ano po. So sa araw na ito, nais ko pong kayo makapanayam dahil gusto ko pong malaman yung pasado. No? Kasi nakita ko may mga upcoming pa lang yung awarding po, Doc, ng mga films. Tama yes. Po ba? So ano po ba yung pasado, Dr. Manny? Ang pasado ay ang pampelikulang samahan ng magdalubguro. It's an acronym, pero syempre yung word na pasado is associated sa mga guro. Kaya lahat ng mga kasapi nito ay mga guro na mayroong master's degree. No, yun yung tinatanggap namin mga miyembro, at ito ay may lahat ng mga miyembro ay sumasailalim sa mga pagsasanay sa pagsusuri, sa pagre-review ng mga pelikulang Pilipino lang naman. Oh, wow. Oo. Alam nyo, Doc Manny, ano yan eh, magandang yung sinimula nyo, no? Ito pong mga ang ganda kasi gusto ko yung dalubhasa ng mga guro. Ito po ba ay limited to sa mga guro na nasa Pilipinas o parang leading na yung question ko, Doc? Oo. Usually nasa Pilipinas man, no? Pero yung iba kasi namin member na until now active pero nagtuturo na sila diyan sa nasa US, yung iba. Tapos yung iba naman nasa sa Singapore o sa Canada, doon na sila minsan nagtuturo. So yun yung mga miyembro namin na dito nagsimula sa pasado, tapos kaya lang dahil sa pangangailangan din ng sa kanilang pamilya, nag-overseas na rin sila. Pero active naman, may balita pa rin sila, tapos nakikipag-communicate pa rin sila, nakikisali pa rin sa aming mga usapan. Okay. So, Doc, itong pasado, focusing siyempre on films, no, pang pelikula, can you tell us kung ano yung mga categories na, lalo na itong kaming Gawad Pasado, di ba yun ang tawag nun? Gawad Pasado. So, Gawad Pasado, sining-sine yun. Sining-sine, from sining-sine, o sining arts of film, o ibig sabihin niya yung sining pag-aaral ng art ng pelikula, no? Yun. So, maraming kategorya kasi to. Ang mga kategorya ay ang mga syempre yung pinakapasadong pelikula. So the film,
pinakapasadong aktres, pinakapasadong aktor, pinakapasadong katuwang na aktor, katuwang na aktres, at yung mga bata, no? Eh syempre, meron din mga technical na siyang tumulong para mabuo yung pelikula, ang director, ang editor, ang scriptwriter, ang writer ng story, ang production design, ang paglalapat ng tunog at ang paglalapat din ng mga musika. So yun yung mga kategorya. Pero meron kami ring binibigay na mga espesyal na mula sa samahan, no? Na mula sa mga espesyal na gawad para sa mga, ito ay tinatawag namin dangal ng pasado. So, when we say dangal ng pasado, ito yung kinararangal namin sa taong ito na bibigyan ng pagkilala. No, gaya ng Lifetime Achievement Award, no? Kung yung kanya achievement sa pelikula at sa akademya. So, pinakapasadong guro, no? So, dahil nga samahan ito ng mga guro, meron kaming gawad para sa pinakapasadong guro. Meron dahil sa advokasya din ito, no, ng tungkol sa kaya meron din pinakapasadong manunulat o broadcaster, yan. At meron ding pinakapasadong paggamit ng wika. Sa paggamit ng wika. So, dahil hindi not necessarily Filipino, so marami ring namang dialekto nilalapat sa isang pelikula o maaring ito man ay sinut sa Canada o sa Amerika o sa New Zealand, no? So maaring gano'n na pinalawak yung wikang ginagamit ng Pilipino. At meron din kaming award para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o yung tinatawag nating na gender equality. Oo. So yun yung mga special award. At syempre yung mga modelong kabataan, artista na until now ay nagsusumika para matapos ang kanilang mga pag-aaral. Ayun. So yun. Tapos, Doc, meron din pang estudyante, di ba? Parang, am I correct? Meron ding gawad para sa mga gawa ng mga estudyante, yung mga short films. Oo. Ito yung mga bagong manlilikha. Manlilikha ng pelikula. Yung mga short film, documentary film na gawa, not necessarily professional, no? Maraming mga estudyante sumasali dyan na yung mga proyekto nila sa kanilang university, inilalahok nila. So, ayun. Pang ilang taon na po yung gawad pasado, Dr. Gonzales? Ito ay nasa 27 years. Wow! No? 20? Oo, 27 years. 2 dekada at 7 taon. 2 dekada, oo. Oo. So, ibig sabihin yung mga miyembro niya, gano'n nakatanda. Ano? Panay ang turo sa... So 20. So ito pong taon na to, kailan gagawin at saan yung yung parang awards night na Oo, para sa mga dyan, no? Sa mga gustong manood din ng Gawad Pasado na gagawin ito sa October 25 2025 sa Manila Taytana colleges na nasa Pasay City. No, ito yung eskwelahan na malapit sa Mall of Asia na dating Metropolitan College. Okay. I think yung Manila Taytana College ay meron itong College of Nursing parang narinig ko College of Nursing. Oo, yun ang kanilang parang kasi ito yung ito yung dating ospital na nandoon sa Calao. Tapos nag-venture siya into school sa university. Nandun na siya.
Oh, so October 25 ang ano, ang parang awards night, yung gano'n ano. At so I'm sure may malaking auditorium siguro yan o center ang college. And miyembro din sila malamang po ng Yes, pasado. yung mga guro nila. Doc, tatanungin ko kayo, so it was 20 years. Ano ang nasa isip nyo nung kabataan nyo na parang gusto kong umpisan itong pasado, pampelikulang samahan ng mga dalubguro? Nung una kasing kinonceptualize yan, gusto lang namin na manood talaga ng sine, ng mga pelikula, pagkwentuhan namin yung mga pelikula ng aming mga hinahangaang artista, syempre, at saka yung mga pelikula na i-share namin sa aming pagtuturo, di ba? Ganun lang naman siya nagsimula. Then, nakaisip kami ng paraan para makausap din namin yung mga gumawa ng mga makabuluhang pelikula. That's the 1990s yun no? Yung mga ganon na kasikatan ng mga pelikulang mapaghamon sa lipunan gaya ng Jose Rizal, ng Anak, ng Bata-Bata Paano Ka Ginawa, mga ganong mga pelikula tipo na so kaya binigyan namin sila ng rekognasyon para pagkilala ng aming sama hanggang sa nabuo nga itong pasado at inano namin sa SEC sa Security and Exchange para maging formal at makilala ito bilang isang organisasyon na nagtataguyod ng pelikula, ng wika, ng literatura at ng kulturang Pilipino. Ayun, oo. At ang miyembro po nito, Dr. Gonzales, ay individual or institutional yung mga miyembro? Yung institutional kasi, yun yung mga founder universities. We have 7 founding universities na nagsimula nito. Yun yung mga institutional. Tapos yung mga sumunod, mga individual na mga guro na hanggang sa lumawa. Sino yung founding 7 universities, Dr. Gonzales? Nagsimula siya sa Far Eastern University. Uy, siyempre, dahil sa akin. Tama raw tayo. Oo, dahil nagsimula siya sa Far Eastern University, tapos DLSU, De La Salle University, dahil mga classmate namin, Tigalaon, sila. Yun, nagtuturo din sila doon. Yan, sa DLSU St. Benilde. Jose Rizal University. Yan, sa Mandaluyong. Yes. Then, ito pang pamantasan ng lungsod ng Maynila, isang pampublikong universidad. Nandito rin yung CCP, yung Central College the Philippines. Sa may Aurora Boulevard. Alam mo, sir, hanggang ngayon di mo nakakalimutan, ilang taong ka na dyan. And then the last is itong Universidad ng Santo Tomas. UST. So yun ang mga 7 founding universities at mula noon ay nag-increase pa. Wala nang institutional membership, puro individual na po or meron pang susunod? Kasi gusto namin mas malawak yung namin, yung nasasakop kahit sa probinsya. Kasi ngayon meron kami mga miyembro sa Cebu, yung sa Philippine Normal Cebu, Cebu Technological College, yung mga ganon. Meron din kami miyembro sa Iligan, sa Cagayan, Mindoro. Meron po kayo sa Zamboanga kasi taga-ron ako . Do you remember? Hindi pa namin naaabot sa Zamboanga. Layo. So ito po ay syempre parang yung mga guild, yung screen guilds, yung mga merong bumoboto, di ba? Sina shortlist, yung mga pelikula,
binoboto at and then it's presented yun nga, so October 25. Hindi nyo pa masasabi, Dr. Gonzales, kung sino yung dangal ba tawag nyo? Yung parang isang tao lang yun, diba? Yung parang siya yung i-award nyo or something na because of his or her contributions, wala pa pong pangalan. Yung it's about yung Lifetime Achievement Opo, Award. yun. So, meron naman napagdesisyonan na lahat yan kasi, no? So, inintay so na pwede lang namin i-announce. Pwede na po. Hindi muna. Unang-una sa'yo. Yung mga special award lang, pwede na siyang i-announce. Yung lang, mga kasi hindi pa tapos yung botohan. So, yung botohan sa mga, is hanggang September 30 pa. Okay. Kasi nga, from online voting pa siya. Okay. So, yung mga special award, yung mga yon ay napagdesisyonan na naman. Napagdesisyonan na. So, sasabihin sa atin ni Dr. Gonzales, tayo kauna-unahan sa New Zealand na makakaalam kung sino yung mga winners. Doc, kasi dito sa Aotearoa, New Zealand, may mga kabataan na gumagawa ng pelikula, ng mga short films, yung mga thesis, ganun-ganun. Pwede, kasi sila ay mga Filipino citizen, no? Pwede po ba silang mag-submit in the future ng kanilang mga obra, yung kanilang mga gawa? Yes, pwede naman. Lagi kami meron panawagan dyan tapos ibibigay lang sa amin yung link, tapos panonoorin for review. So, yun, i-send lang sa amin yung link via email, yun. Tapos, i-send namin yan sa mga members doon. Tapos, may shortlisting, kung qualified siya o hindi. Basta, it is within our community, yung mga boboto manonood. Kasi, siyempre, baka naman kasi in public, ganyan na At ito ay nagawa sa taong ito o yung nakaraang taon. So meron ng mga foreign, mga Pilipino na taga ibang bansa na nag-submit, nag-submite ng mga pelikula? Mga ganon siya. Meron din mga regional. Regional sa sa Ilocos, Bicol, mga students na sa rehiyon ng Pilipinas ay nagpapadala sila na ito yung nila. So parang more or less karamihan sa pinadadala nila is dokumentaryo na showcasing the culture of their community, yung of their region. Wow. Kasi base po sa mga nababasa ko, nakikita ko online, very vibrant ang sa probinsya, no, yung mga gumagawa ng mga manlilikha ng whether it's pelikula, tula or they're very very creative na so hopefully merong estudyante, reach out natin para sumali po dito sa Pasado 2026. O yung mga overseas students na Pilipino, pwede namang sumali, no? Sana bisitahin ninyo ang aming Facebook page ng Pasado at yung G-site ng Pasado. So doon yung makikita lahat yung mga announcement at saka yung history ng Pasado at ano yung mga criteria na at mga sino yung mga nanalo for the past 26 years. Okay. Parang naano ako, Doc, na parang kasi yung Pasado parang under the radar siya sa Pilipinas I mean, not discounting your what you're doing kasi syempre yung iba yung huwag natin sabihin kung sino yung mga award na na din naman may credibility naman, pero ito mga guro mismo yung mga ang ganda ng konsepto. 20 years, no? Mga kabarangay, 20 years na po ang Pasado
At si Dr. Manny Gonzalez po ang nag-umpisa, isa sa mga founders. At actually, merong kaklase si Dr. Manny dito sa New Zealand. Si Dr. Janet, no? Diyan sa sa Nelson, no? At shout out kay Doc Janet, no? At active din siya sa literatura, actually siya, Doc, sa literature. And yung may anthology din sila. Naging namin si Janet, naging department chair ng ng DLSU Kagawaran ng Pilipinas. Oh, okay. Wow. Oo. Talaga busy lang si Doc Janet, pero I will find time out kung paano ko siya interviewin. Doc, ngayon naisip ko lang, no, ito, parang, so, di ba, yung may mga Filipino entries from all over, yung mga overseas na pwede magpadala. Naisip ko naman, siguro in the future, so we will keep the communication lines open. Parang gusto kong, lalo na yun sa student films, parang gusto ko siyang, i-feature dito sa PSTV Plus channel. No? Parang gawa tayo ng pasado, talaga. Kasi sayang naman to, we are 11,000 subscribers na at lumalaki po yung channel. Ang gusto ko, yung mga kabataan mabigyan ng ng channel to come up with itong kanilang mga ginagawa. Pag-usapan natin yan, Doc. I will keep you updated kung paano natin magagawa. Opo. So, Doc, yung October 25 sa Manila, Taytana College? Taytana Colleges. Ang awarding po ng Gawad Pasado. At meron mo bang monetary po to? Yung panalo, lalo na yung mga top awards, o it's more of yung trophy, yung mga... Yes, yung trophy lang, alam mo naman. the recognition itself. Wala naman siyang prize money, no? So, pero it is sabi na dahil nga 27 years na, di ba? Talagang kilala na siya, no? Parang di man pumantay sa PAMAS Award o Syempre yun ang pinaka-oldest. Oo, iba yun. Pinaka-oldest award giving body, no? So, kami naman siguro yung masabi namin kami yung pinaka pioneer sa lahat ng in terms of sa academe. Oo. That's correct. Oo. I'm sure, Doc, kung nandyan pa ako, nagtuturo ako sa kolehiyo ng Miriam, sasali ako sa pasado. Kasi noon, naririnig ko na yun. Although I teach, rarely do I teach film, pero mostly radio and TV. Pero halos sa kahalintulan din naman. Mas media naman. Kaya shout out ito sa mga guro, mga kaibigan ko na nandyan po sa Pilipinas, no? Itong Pasado, puntahan nyo lang po yung Facebook page ng Pasado, ang pampelikulang samahan ng mga dalug guro. Kasi, Doc, yung Pasado, nagbibigay ba kayo ng workshop sa mga probinsya? Ay, pupunta kayo sa province to conduct workshops? Meron kaming meron kaming Lakbay Pasado. Uy, Lakbay Pasado. Oo, ito yung gaya nito, nagbibigay kami ng mga proposal sa mga natin, sa mga bawat lalawigan, sa mga punong lalawigan, no? Halimbawa, nagpunta kami nagbigay kami ng proposal sa Bulacan, no? Okay. So, yun, para magturo ng film appreciation, film review sa mga guro nila, no? Wow. So mga ganon na at yung mga material, yung paano gagamitin ang pelikula bilang material na panturo sa kanilang mga asignatura. So yung mga guro, Doc, is pwede ring nasa high school o puro kolehiyo, university lang? Lahat. No, pwedeng elementarya, high school, senior high, no,
Yun. Tapos ngayon nga meron kami mga pa-contest din sa mga senior high students, no? Okay. So last year kasi inumpisahan namin 'to, tapos naging maganda naman yung pagtugon nila. So kaya inulit namin this year, no? Sa yung research presentation nila, yung mga research Ah, paper nilang ginagawa, they will present doon na may kaugnayan sa kultura, wika at lipunan. So yun yung not necessarily film, no, basta mm. tumatalakay sa gano'n na ginamit yung pelikula lang na bilang sandigan ng kanilang pag-aaral. So kaya meron kaming research presentation, no, na para sa mga senior high namin. Oh, wow. And this is ano po, no, open itong membership sa whether public or private Yes. colleges or universities. That's very good. Oo. Mm. Yeah, At elementary, may public school sa oo. elementary, sa high school, pwede. Kasi alam ko meron ng media studies sa high school, 'di ba? Sa ano to, sa Pilipinas, Senior. no? O sa senior, oo. Kasi may nakaugnayan din ako. Kasi I teach media studies, digital media literacy at media studies dito sa Aotearoa. At may na Mm, mga nakausap ako na ano. So ililink ko kayo sa ano sa amin sa mm. Western Mindanao State University sa high Yes, school doon sana. tsaka sa kolehiyo. Tsaka ano, shout out kay ano, ito ililink ko sa kanya. Dati kong estudyante sa Miriam College, tapos nag-master sa UP. Ngayon siya na yung department chair sa University of Science and Technology sa Cagayan de Oro, si Doreen Cuevas Ranada. Malapit na maging doktor yan. At para yung mga guro, kasi ano, very dynamic din yung ano nila, yung university nila. Para, Mm. the more maano natin ito, Dr. Gonzales. Alam nyo, it's always a pleasure pag kausap ko po kayo, no? At medyo nawala ako, So, sabi nga ni Doc, uy, ba't ka nawala? Kasi nga, nahack yung aking dating account. So, halos lahat ng mga ano ko, unti-unti, nire-recover ko. And it's great that nakausap ko si Dr. Manny Gonzales. Doc Manny, ano po yung mensahe nyo sa mga guro na ano to, yung pag nalaman nila about pasado or kung may mga materials or may mga workshop, ano po yung mensahe nyo sa kanila? sana tumugon kayo doon sa mga panawagan ng pasado through our social media, no, na para kung kayo ay nangangailangan ng mga workshop o mga seminars na tungkol dito, makakatulong kami. Pwede naman po basta maayos lang yung schedule namin na pagpunta doon sa inyong mga lugar, no, lalo na Oo. sa Kabisayaan at sa Mindanao, no? Mm. Doc, it's been a pleasure and an honor ko na makausap kayo at ngayon dahil we got to link again, so we will continue po itong ating pinag-uusapan, lalong-lalo na yung paano natin matulungan yung mga kabataan dito sa New Zealand na baka po pwede silang Sumali. sumali, no? Oo. At ano to, yung mga kakilala ko naman sa Pilipinas, no, na hindi pa miyembro ng pasado ay it's about time, no? Maraming organisasyon, pero ito yung organisasyon ng mga dalubhasang guro sa pelikula at sa mga likhang sa sining, no? This was founded by Dr. Manny Gonzales, hindi pala 27 years ago pala. Kaya sabi ni Doc, 27, Doc. 27 years. Palagay ko, This year. This year. Oh, wow. So, it was 1999 or 98. 98, ano, Doc? 1998. 98. Mm-mm. From the 7 universities, it has grown. And some of the members ay nasa ibang bansa na dahil nag-migrate na sila. Pero patuloy pa rin sumusuporta sa pasado. Dami ngang mga sumasapi ngayon sa pasado. So, yon. Kaya ano lang naman yan, it's yung dedication sa work
'di ba, sa Mhm. bilang kasapi. Yun lang naman Okay, yes. ayun. Oo, commitment, 'di ba, para sa ating kultura, Commitment. para sa ating, kung ano-anong mga, nagaganap na puwede pong, palaganapin ang, kulturang Pilipino, ang ating mga values, ang ating mga adhikain sa pamamagitan po ng pelikula. Maraming Okay. salamat Dr. Manny Gonzales po. Thank you so much. Hindi ko na sasabihin yung mga nanalo. Ay, oo nga pala. Oo, Yung special award, di mo na yung special tinanong. awards. Senior moments na ako, Doc, eh. Kaya sige, Doc, naku, gusto ko yan. Oo, Oo, sige. sige. Yung yung special award, yung sa pinakapasadong pelikula sa paggamit ng wika, yon Oo. ay yung ito yung pelikulang Green Bones ng GMA7. Yes. Oo. Green Bones, Hmm. oo. Tapos yung pinakapasadong pelikula naman sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay yung Lola Magdalena, no? Lola Lola Magdalena. Magdalena ng Hirohito Production. Napanood mo ba Okay. yan? Hindi, Doc, eh. Nandiyan naman siya sa siguro sa YouTube naman, nasa YouTube na yan. Okay. Yan, yung pinakapasado namang kabataan ay sa lalaki ay si Stel Ahero. Stel Ahero is a member of SB19. Okay. Oo, nagtu-tour sila ngayon ng nasa Australia yata recently. At tapos pinakapasadong sa babae naman sa kabataan ay si Francine Diaz. Yes. Oo, Ng I've heard of her. Oo. Star Magic. Oo. At ang ating pinakapasadong lingkod bayan sa ating ay si Miss Aiko Melendez. Okay. Is she a counselor ba si Aiko or Yes, councilor ng council Quezon City. Quezon City? Ayun. Then, ang pinakapasadong guro natin ay si June Cruz Reyes. Kilala mo yun? Parang narinig ko na Literature yun. ka. Oo. June Cruz Reyes, may akda ng Tutubi. Yun, sabi ko na, oo. si June, oo. So, saan siya nagtuturo ngayon, sir? Si Sir June? Sa UP. Sa UP pa Sa rin. UP. Okay. Okay. Oo. And yun lang muna ang Okay. masasabi ko para yun yung mga special award. Marami pa naman yan. So kaya lang Oo. i-reset natin sa susunod natin pag-uusap. Yes. Oo. So Set siguro natin. after October 25, yun ang araw ng Sabado yan, malamang, sir, no? That's a Saturday. Saturday. Ano ba yan, sir? May streaming live ba yan na mapapanood Yes, ko? live Or via Facebook. yes. Oo. So, manonood tayo niyan. At ipoprovide ko po ang link sa inyo para mapanood nyo rin dito sa New Zealand yung Gawat Pasado Awards Night, no? October 25. Doc, marami pa tayong pag-uusapan pero I'm sure mas marami tayong pagkakataon na we develop this, who knows, baka pwedeng magkaroon ng parang, ano ba tawag nun? Yung mga ex na guro na hindi pa miyembro ng pasado pero gustong sumali pero wala na sa Pilipinas. Parang ganon. honorary members or volunteers to support yung adhikain ng pampelikulang samahan ng mga dalub guro. Thank you so much, Dr. Manny Gonzales po. Maraming salamat. I wish you all the best din. At alam ko, ang ating inang bayan ay talagang nakakaharap ngayon ng napakaraming challenges, no? At kailangan talaga buo ang kalooban ng ating mga kababayan para harapin itong mga challenges na to sa palibot sa atin. So, thank you so much. God bless, Doc. Thank you. Yan mga Doc. Challenges na yan. Ito yung diversion natin, yung pelikula para Yes. maano tayo, no, sa mga problema natin lalo na Correct. sa ating
gobyerno gobyerno. dito sa And Pilipinas. and I'm sure one way or the other, Doc, lalabas yan sa mga likha ng lalo na mga kabataan, yung mga dokumentaryo, yung mga short films. Eventually, yung reflection yan ng what is happening around the filmmakers, one way or the other, lalabas at lalabas yan. Maraming salamat, Dr. Manny Gonzales po, ng Department Chair ng Language and Literature ng Far Eastern University at ang founder 27 years ago ng pampelikulang Samahan ng mga Daluguro. May interview mo pa ako ng siguro ng 30 years. Yes, oo. Gawin natin every year para so much, Doc, and hopefully also looking forward na malay nyo, no, we might find a way that you come over to Aotearoa kasi yung lumalaki babatiin ko lang ang aking dyan sa New Zealand. Yes, sir. Oo. Aking pamangkin. So, dyan. At saka yung asawa niya. Actually, yung sister ko kauuwi lang dito galing dyan dahil nanganak yung anak niya dyan. So, dyan sila nag-Christmas. No? Oo. Sa Auckland, sir. Sa Auckland sila? Hindi. Parang Brisbane ba yun? Brisbane. Sa Australia, sir. Sa Australia yung Brisbane. Brisbane New Zealand sila. Ano ba? Wellington, Christchurch, yung mga ganun. Pero, batiin nyo na, sir. Sa province. Hello, Angela Penuela. Yan. Sa'yo. Hello. Yan. Ingat kayo dyan. And also, sir, yun nga, to offer our, yung mga kabarangay natin dito to know more about culture. Kasi marami namang research and exchanges ang ginagawa ng mga universidad na pwedeng i-link sa inyo po. Thank you so much, sir. Magandang gabi. At nais ko magpasalamat. Salamat. See you. Yes, sir. At salamat din sa ating mga tagapakinig, tagapanood dahil pinayagan nyo kami ni Dr. Manny Gonzales na pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon nito para sa ating PSTV Plus podcast. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now.